Si Yahweh ay naghahari, kaya't sa takot ay mga tao'y nanginginig. Trono'y sa ibabaw ng mga kerubin, kaya sa daigdig ay nayayanig. Si Yahweh dakilang tunay, sa Zion o sa mga bansa. Si Yahweh ang naghahari sa lahat ng mga nilikha. Purihin ang banal at dakilan niyang ngalan. Si Yahweh ay banal. Hello po. Blessed morning po to everyone. Naanyayaan ko po ang baptisan at magsitayo para po magsimula na tayong papurihin ang ating Panginoon. Amen po ba? Bago tayo magsimula, gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo yung magandang mensahe nitong awiting ito na kahit, alam niyo yung feeling na kahit anong mangyari, kahit anumang pagsubok ang kinakaharap natin, sapat na at higit pa ang mga biyayang binibigay sa atin ni Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Amen tayo dyan. So, ngayong oras na to na pinagpupurihan natin siya, damhin natin kung gaano tayo swerte at kakompleto dahil sa Kanya. Okay po? Amen. Amen. Sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, o ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabaw sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na at ika'y sapat na at higit pa. Mga ngamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Kamayan po natin sila. Kami ikaw ay mabuti, oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang sapat na at higit pa. Kaya mo'y sagana at umaabaw at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, pa sa lahat ng inaasahan. Wala na kang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Dahil kay pastor, ika'y magkukulang sapat na at higit pa. Kaya mo'y sagana at umaabaw sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng kinakailangan, higit pa. Wala na nga mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang sapat na. Ang biyaya mo at higit pa. Wala na nga mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y
sapat na. Wala na nang mailing pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nang mailing pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Woo! Talagang napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen po? Amen. So, dito po sa ating susunod po na ating kakantahin. Naway maramdaman po natin ang ating presensya ng Panginoon. At paramdam po natin sa Panginoon na sa bawat araw at sa bawat oras, nakikita natin na siya ay napakabuti. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang hawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat. ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri kita. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, Ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat. laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri kita. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.
ika'y walang katulad. Ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Pinupuri kita. Puri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Taas po natin ang ating papurit pasasalamat para sa Kanya. Amen, amen, amen. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw po na ito na pinagsama-sama niyo po muli kami at pinagsama-sama niyo po ang bawat isa na maglingkod po sa inyo, Lord, at makinig ng inyong banal na kasulatan. Lord, dinadalangin po namin na kayo po ang siyang manguna sa mga inyong anak na magbabahagi ng kanilang talento at ng inyong banal na salita. And Lord, kayo na po ang siyang bahala na manguna po sa amin pong sa inyong pong mga plano po ngayong araw po na ito. Ito lamang po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating sagutang pagbasa, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Awit, chapter 100. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Chapter 5 lang kasi. Sabay-sabay po tayo. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat at kailanman.
Tinatawagan muli ang mga bata na pumunta rito sa harap upang maipanalangin. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito upang sambahin kayo, Panginoon Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga bata na nasa harap po namin na patuloy niyo po silang pagpalain. Salamat din po sa mga magulang na nagdala sa kanila dito upang sumamba at magpuri sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na lumaki ang mga bata na ito na may pagmamahal at takot sa inyo, Panginoon Diyos. Dalangin po namin ang pang-araw-araw nilang mga buhay, ang kanilang pag-aaral, na ang iyong pag-iingat ang sama kanila, Panginoon Diyos. Muli, pinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magpatuloy sa pananalangin. Ating hinga ng pagpapala ang paggabay ng banal na diwa sa umagang ito. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Higit, Lord, sa isang linggo na itinalaga namin upang ipabatid sa iyo ang aming pasasalamat sa kabutihan mo sa isang buong taong nagdaan. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa mga pagpapala, maliit man o malaki. Maraming salamat sa pag-iingat, gabi at araw. Maraming salamat sa kagalingan na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa at maging sa mga mahal namin sa buhay, aming dakilang Diyos. Tunay nga na napakaraming bagay ang dapat naming ipagpasalamat sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat aming dakilang Diyos sapagkat kami ay dinako mo, tinawag mo aming dakilang Diyos upang sa pagkakataong ito ng aming pagtitipon sa iyo, maipabatid namin sa iyo ang aming pag-ibig. Gayon din, kilalanin ang patuloy mong pagkilos, paggawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Umaasa kami na hindi matatapos ang pananambahang ito nang hindi namin na ibibigay sa iyo ang pinakadakila at pinakamabuting pasasalamat at papupuri. Aming dakilang Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. Bigyan mo rin kami ng bukas na isip, puso at buhay sa pagtanggap ng iyong mga salita at aming tinatalaga sa iyo ang tagapagsalita namin sa umagang ito. Naniniwala kami, ikaw ang tumawag sa kanya, ikaw ang nagtalaga ng pagkakataong ito upang sa pamamagitan ng kanyang buhay ay patuloy kaming mapagpala. Maraming salamat din aming dakilang Diyos sa presensya ng bawat isa. Maging sa mga kapatid namin na buhat sa iba't ibang lugar at ibang bansa ay nakasama namin sa linggong ito. Maraming salamat aming dakilang Diyos sapagkat alam namin sa buhay, sa presensya ng bawat isa, patuloy naming nararamdaman ang iyong presensya at ang iyong pag-ibig. At dalangin namin na patuloy mong bigkisin ng iglesyang ito, ang Orion United Methodist Church, gayon din sa paghahanda namin sa pagdiriwang ng ika-120 anibersaryo ng aming pagkakatatag. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa lahat ng mga nagdaang gawain. At aming tinatalaga sa iyo yung aming Thanksgiving concert mamayang gabi. Dalangin namin ang pagpapala, pagkilos mo sa lahat ng magiging bahagi nito at sa lahat ng aming mga kaibigan, kakilala na iimbitahan namin at magiging bahagi ng konsertong ito. Dalangin namin ang patuloy na kapahayagan ng iyong pag-ibig at katapatan sa pamamagitan ng gawaing ito. At gayon din, Panginoon, una at higit sa lahat, kami na magiging bahagi nito
ay patuloy mong pangusapan, patuloy kang maghayag sa aming mga buhay, at maging instrumento kami, patuloy na instrumento ng iyong pagpapala sa ibang mga tao. Aming dakilang Diyos, gayon din dalangin namin ang aming anniversary motorcade sa December 2. Dalangin namin ang katagumpayan nito upang maramdaman hindi lang ng Barangay Wakas, kundi ng buong bayan ng Orion ang presensya ng isang United Methodist Church sa aming bayan, sa aming komunidad, na ikaw ay dakila at tapat sa iglesyang ito at patuloy nakikilos ka upang ipadama sa bayang ito ang iyong kadakilaan at ang iyong pag-ibig. Dalangin din namin ang aming medical mission pagkatapos nito. Dalangin namin ang lahat ng mga doktor, nurses, lahat ng volunteers na gagamitin mo dito at ang lahat ng aming pasyente na titingnan, susuriin upang mas maramdaman nila hindi lang, Lord, yung kaligtasan ng kaluluwa, kundi yung physical healing and salvation na nagmumula sa iyo. Gayon din, dalangin namin ang anniversary worship and fellowship on December 3. Dalangin namin ang pagpapala mo sa gawaing ito, aming dakilang Diyos. At patuloy naming pagsaluhan ang masaganang pagpapala na nagbubuhat sa iyo. Muli, maraming salamat aming dakilang Diyos. Hindi sapat ang mga salita, hindi sapat ang mga awit, hindi sapat ang pagkakataong ito upang ipabatid namin sa iyo ang lahat ng aming papuri at pasasalamat. Ngayon din namin dakilang Diyos, bilang isang iglesia ay kami nagkakaisa at lumalapit upang idulog sa iyo ang aming bayan at ang aming bansa. Dalangin namin ang aming presidente, ang vice-presidente, ang lahat ng mga senador, kongresista, ang bahagi ng hudikatura, at ang lahat ng naglilingkod sa iba't ibang sangay ng aming gobyerno. Dalangin namin ang patuloy na pagkilos, pagpapala mo sa kanila. Dalangin din namin ang isang pusong tapat at nagdanais na maglingkod sa iyo at sa aming bansa. At anuman naming dakilang Diyos ang kasalanan at pagiging makasarili ng mga leader na ito, dalangin namin ang iyong conviction. Dalangin namin ang conviction ng Holy Spirit upang sama-sama kaming magsisi, talikuran ng aming mga kasalanan at kilalanin ka bilang Diyos ng bayan at ng bansang ito. Muli, maraming salamat aming dakilang Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na nagturo sa aming manalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom
Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Dumarako na po tayo sa pagkakaloob sa Panginoon. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before us, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
sing like never before. Oh, my soul, worship His holy name. I worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli napakaraming mga rason upang kami ay magpasalamat at magpuri sa iyo. At tanggapin mo po ang mga handog na ito bilang kapahayagan ng pasasalamat namin. At umaasa kami na patuloy mong ibubuhos ang iyong pagpapala sa bawat isa. Siksik-liglig at umaapaw. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Para po sa pagbasa ng Bagong Tipan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Efeso, chapter 1, verses 15 to 23. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na ang mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagduklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Manatili po tayong nakatayo. At pakinggan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon ayon sa pagkakasulat ni Mateo, kabanatang 25, mga talatang 31 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ganito ang nasusulat. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao,
Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa, sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot naman ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po ba kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito'y sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Tayong lahat ay pinagpala sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Bless the Lord, my soul. You leads me into life.
Muli nga po nating palakpakan, papurihan ng ating Panginoon. Sa linggo pong ito, isang linggo before our anniversary celebration, ay pinagdiriwang natin yung Thanksgiving Sunday. Tinalaga natin ito upang ipabatid sa Diyos yung lahat ng ating pasasalamat sa Kanyang kabutihan at katapatan. At pinagpala po tayo ng Diyos sapagkat kasama natin at bibigay ng Kanyang mensahe ang ating kapatid na Francis Theodore Initor. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Kanina po para akong napunta sa 1980s nung kinakanta yung Dakilang Katapatan. Nakikita ko yung mga nasa harapan ko. Sila Kuya Willie. And all the rest, sila po ang mga kabataan po noong time na nasa Do Re Mi Sing-Along Choir ako noon. So it's nice to see you guys here. Let us all bow our heads in prayer. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, at sana po ay mabigyan niyo kami ng kalakasan para po ngayon at sa mga susunod na araw. May the fruits of my mouth be ever pleasing and joyful in your ears. Amen. Last week, our American brethren celebrated Thanksgiving. So, Kuya Ilio, Black Friday ha, don't forget. To most of them, it's more celebrated than Christmas and New Year. So pag nasa States po kayo, mas maraming nagpupunta at nagse-celebrate ng Thanksgiving rather than Christmas or New Year, which is different here sa Pilipinas dahil tayo ang Pasko nagpapasimula ng Setyembre. Thanksgiving is an annual national holiday in the United States and Canada, celebrating the harvest and other blessings of the past year. So Americans generally believe that Thanksgiving is modeled in a harvest feast shared by the English colonies or pilgrims of Plymouth and the Wampanoag people, so mga Native Americans po. So ceasefire ang Thanksgiving. Sabi nga nila kaya, di ba nakikita natin sa mga pictures laging merong turkey, kasi daw during that time, ang turkey ang pinakamadaling makuhang bird para mag-celebrate dahil karamihan sa mga pilgrims noong time na yun nagaling sa England, like half of them namatay sa isa plague, not really sa plague or sa mga sakit dahil sa harsh na weather at climate sa New World sa Amerika. At ngayon, ang mga Native Americans during that time, sila ang naging parang mga kaibigan ng mga pilgrims upang sila ay mabuhay. Today, we celebrate Thanksgiving here in our church, not as a historical antecedent to celebrate a milestone in one's history, but to underscore what the Lord God has done for us. Napakarami pong verses sa Bible to speak of Thanksgiving, but the one that speaks to me the most is found in Philippians 4:6-7. Don't be anxious about anything, rather bring it all up to God, all of your requests to God in your prayers and petitions, along with giving thanks. Then the peace of God that exceeds all understanding will keep your hearts and minds safe in Jesus Christ. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. The reason I chose this verse is that there is a higher form of thankfulness exhibited through thanksgiving, and that is gratitude. There's a wealth of meaning between thankfulness and gratitude. Sa Tagalog po, ang thankful ay roughly translated as ipagpapasalamat at ang gratitude ay pasasalamat. Marahil pwede nating sabihin na pareho naman ang ibig sabihin noon, magkaiba lang ang spelling. Pero may kulay or color ang dalawang katakana ito.
ang ipagpasalamat ay kailangang may tinutukoy na partikular na pangyayari or partikular na tao. Samantalang ang pagpapasalamat ay isang pakiramdam ng pagpapahalaga. Tayo ay nagpapasalamat sa ibinigay sa atin ng mga magulang na baon sa school or damit para sa Pasko, pero tayo naman ay may damdamin ng pasasalamat dahil sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos o dahil sa mapayapa at na maayos na mapamumuhay. O di kaya sa isang problema na nalampasan at napagtibay ang ating mga kalooban. Sa wikang Ingles, ang differentiation na ito ay kitang-kita rin. The difference between these two important emotions come down to how we use it in our lives. Gratitude is a general appreciation of life, while thankfulness is a response to a particular event or experience. As an example, you can be grateful for your family, but thankful that your cousin showed up early to help you set up the Noche Buena. You can be grateful for the community where you live, but you can be thankful that your neighbor brought your garbage cans up to the curb on a rainy day para makuha ng mga basurero. You know as well as I do that life is not always easy, hindi po madaling mabuhay. To cultivate a fully, authentically positive mindset, we must practice both gratitude and thankfulness. More so gratitude than thankfulness. Practicing gratitude means accepting things as they are, while also holding on to our appreciation of things that we value and have access to. Thankfulness grows out of a mindset, positioning us to be able to notice and express thanks when things do go right, like saying thank you or even writing a thank you note. Psychiatrists explain the broad power of gratitude this way. You do not need something good to happen to have gratitude. And when bad things happen, your gratitude does not falter. You know that sad things are just a part of life and you are happy with the life you lead. Ang thankfulness, usually dahil may positive na nangyari sa buhay natin. Pero ang gratitude, positive or negative, we thank the Lord. Dahil po, ibig lang sabihin noon, buhay pa rin tayo para maramdaman yung problema. Pag wala na po tayong problema, ibig sabihin po noon, teki na tayo. We're 6 feet under the ground. So now we go back to why I chose Philippians 4:6-7. And I repeat, don't be anxious about anything. Rather, bring up all of your requests to God and in your prayers and petitions, along with giving thanks. Then the peace of God that exceeds all understanding will keep your hearts and minds safe in Christ Jesus. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pinapakita lang din po dito na tayo ay may dapat ipinagpapasalamat. Tayo ay may damdamin din ng pasasalamat, pagpapahalaga sa kung ano man ang meron tayo o naibigay sa atin. Di lang tayo nagpapasalamat sa magagandang bagay sa ating buhay, bagkus may diwa din tayo ng pasasalamat kung anong meron tayo at kahit na may mga problema tayo, ay patuloy tayong mabubuhay at magpapasalamat. We are not only thankful to what we have, but to what has come our way, but we should always be grateful for what we have or not have, or what is given or not is given to us. When we practice thankfulness and gratitude, God will give us the capacity to live our lives to the fullest, to its most fulfilling potential.
And to do this, I would like to enumerate 3 initiatory steps. Para naman po, hindi po sinabi ko na magpasalamat tayo tapos hindi ko naman po sasabihin, paano ba? Napakamali naman yata noong message na yon. So one of the things na kailangan po natin gawin is, I think, very hard to do, but slowly you can do it. Change your gratitude perspective. How to do it? Choose someone in your life, a family member, a friend, a neighbor, colleague, or even the person who delivers your packages, si Manong Grab, and ask, what would this person say that they are grateful for in me? Perhaps you are a support, or you made that person laugh recently, or you always return emails in a timely fashion or greet them in a friendly way. Cultivate gratitude by looking to others and see yourself through someone else's grateful eyes. Hindi po mahal ang ngumiti. Napakadali po ngumiti. Kaya po, isa sa mga pwede natin gawin ay kahit sino naman po ay ngitian natin. Pero minsan po mahirap dito, baka mapagkamalan tayo ng loko-loko, pero kailangan medyo friendly yung ngiti. Feel gratitude for your body. Think about your body and find a part of yourself to be grateful for. It could be your legs that carry you through your days, your hands that create and communicate and soothe love, or it could be the brain that you use to learn and share. We all have reasons to be thankful and feel the positivity of gratitude for our bodies. Karamihan po sa atin minsan nakakonsentrate tayo sa hindi natin gusto sa mga katawan natin. And that, I think, is very normal. Hindi naman po abnormal yun. Pero ang pinakamaganda po yata in terms of exercising gratitude is to find a good body part that you like the most. It might be your eyes, your nose. Nose medyo mahirap kasi standard ng beauty kailangan medyo matangos. Pero it could be your lips. It could be your hands, it could be your feet that carry you to where you want to go. Kung saan kayo gustong pumunta, it could be your health. Dahil nandito pa rin po tayo at masaya pa rin tayo na nakakalakad at nagkakaroon ng pagkakataong maging masaya. And finally, feel gratitude for small things. Look around you and look around your home and think about an item in it that no one else would likely notice, but that brings you joy the most. Maybe the tiny grater that you use para i-grate ang isang lemon, a vase that you put out when you bring home flowers, or the taste of your favorite toothpaste, or the paper clips you keep in an orderly manner in a little corner in your desk. The smaller, the better. While you're looking, I'm guessing you'll come across a lot of items that are deserving of your gratitude. Kahit po ultimong mga pichel na nasa bahay ninyo, ay grateful kayo dahil it contains water that sustains you. In essence po, ang mga maliliit na bagay dyan will capacitate you to be grateful to bigger things in life. Or sometimes, even the smallest things in life. Meaning to say, minsan meron kayong problema sa buhay, napakahirap, napakabigat. But I have found that gratefulness or gratitude, and at the same time, I have found that putting it up to the Lord, Lord, di ko na kaya, binibigay ko na sa'yo, is also an example of gratitude because you know that God will give His strength and will take the burden from you. You might feel that it's not enough, you might feel that you're still burdened, but I guarantee you, when you do that and when you exhibit gratitude, you will feel an easing up, a lifting up of your soul, and it will make you and give you peace. As we live our lives, we should never forget to be grateful for everything. All the things come in small packages, be it problems or, a wonderful experience in life. But we have to always be on the lookout on why we should be thankful to what we have, with what we have, or sometimes with what we do not have, like wala tayong sakit. That is something to be grateful, even though it's in the negative. So live our lives to the fullest and make sure that we are always thankful and grateful in everything that we have because that is God-given.
dahil ang pag-ibig ng Diyos ay laging sumasa atin. Amen.
Salamat po sa mabiyayang mensahe at mabiyayang mensahe ng awit ng Fishers of Men. Ngayon naman po, sa ating awit ng pagtatalaga at paghahandog, awitin po natin ang Great is Thy Faithfulness. Kasabay po nito ang ating paghahandog ng ating alkansya sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, muli kami aming Panginoon ay nagpapahayag ng aming pagpapasalamat, gratitude sa lahat ng biyaya mo at maging sa mga bagay na wala kami, sa mga positibo at maging sa mga negatibong karanasan ng aming mga buhay. Maraming salamat sa anak mo na ginamit upang ipaalaala at paunawa sa amin kung paanong sa bawat karanasan ng aming mga buhay ay ipagpasalamat namin ang lahat-lahat. Maging grateful kami sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Aming dakilang Diyos, muli maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay nagkatipon bilang isang iglesia. Dalangin namin na patuloy mo kaming pagpalain at bukulurin at makita mo ang iglesyang ito na sama-sama nagkakaisa, na naglilingkod at nagtatapat sa iyo. Muli aming dakilang Diyos, aming tinatalaga sa iyo ang aming Thanksgiving concert mamayang gabi. Dalangin namin na sa pamamagitan nito, patuloy na mahayag ang iyong kadakilaan at ang iyong kabutihan. Aming dakilang Diyos, amin ding dinadalangin at pinagpapasalamat sa iyo ang mga anak mo na nandito ngayon sa harapan na nagtatalaga ng kanilang mga buhay para sa iyo. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. At gayon din, dalangin namin ang kanilang tanging kahilingan o dalangin para sa kalusugan, sa relasyon ng kanilang o sa kanilang pamilya, sa pag-aaral, sa trabaho, sa kabuhayan, maging sa kagalingan na kanilang dinudulog sa iyo. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala
ang patuloy na biyaya sa bawat isa, o aming dakilang Diyos. Ngayon hindi namin pinagpapasalamat sa iyo ang kaarawan ng mga anak mo na magdiriwang nito at nagdiriwang nito sa pagkakataong ito. Dalangin namin, Panginoon, ang kapatid naming Delia Cabantog, Nathan James Wico Lil, Mark Genesis Hoco, Conrado Cabantog, Patricia Mateo, Deborah Joy Cruz, Henry Torrefranca, Estelita de la Cruz, Nelinda Hernandez, Giancarlo Manta, Rogelio Dorago, Alan Sulit, Erin Nicole Cueto, Dylan Matthew Sanggalang, Pamela Lumanta, Jonathan Apolinario, Marian Antoinette Apolinario, Renren Sison, Michelle Fernando, Jacob Calma, Benjamin Apolinario Jr., Kennard Torrefranca, Marcela David at Connie Bulataw. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang mas maraming mga araw at mga taon. Dalangin din namin aming dakilang Diyos ang patuloy na kapayapaan at kagalakan sa mga anak mong ito upang patuloy nilang ipagpasalamat sa iyo ang buhay at mga pagpapalang pinagkakaloob mo. Gayun din namin dakilang Diyos, aming dinadalangin sa iyo ang mga kapatid namin may sakit. Dalangin namin ang mga kapatid na Nora Paraino, Soledad Hoco, Nita Kicho, Edita Reyes, Pasita Buenaseda, Jerma Espiritu, Sally Punzalan, Belen Apolinario, Rudy Apolinario, Pablo Apolinario, Tony Navarro, Nestor Kausapin, Henry Torrefranca, Ramon Reyes, Jan Candido Percival Medina, Manuel Kicho, at ganoon din si Zosimo Sipe. Amin ding tinatalaga at dinadalangin sa iyo, Panginoon, si Mami Jerma Espiritu sa operasyon na kanyang pagdaraanan. Dalangin namin ang pagpapala mo sa ospital, sa mga doktor, mga nurse, at lahat ng mga tao na gagamitin mo upang igawad ang kagalingan at pagpapala sa anak mo ito. Aming dakilang Diyos, gayon din namin pinagpapasalamat ang mga kapatid namin na kasama namin sa online worship. Dalangin namin na kung paano mo kami pinagpala sa pagkakataong ito ay mapagpala rin sila. At dalangin namin ang patuloy na pagkilos mo anuman ang kanilang kalagayan ngayon. Muli aming dakilang Diyos, sa iyo namin ibinibigay ang pagpapasalamat sa patuloy na kabutihan at katapatan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Tayo po lahat ay magsitayo. Pardon for sin and the peace that endureth, thine own dear presence to cheereth, to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine, and thousand besides. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need, and I am provided. Great is thy Muli aming dakilang Diyos, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papurit, pasasalamat sa kabutihan mo sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa biyaya ng musika na aming pinagsaluhan ngayon. Maraming salamat sa patuloy na revelasyon at vision. Maraming salamat, aming dakilang Diyos, sa iyong katapatan. Tunay nga na kami tinawag mo sa dakong ito upang kami isugo
upang sa lahat ng aming sasabihin, iisipin at gagawin, ikaw ay aming mapupurihan. At upang sa bawat aksyon na gagawin namin, mapaglingkuran namin, hindi lamang ikaw, kundi maging ang aming kapwa. Kaya't igawad mo nawa ang pagpapala sa bawat isa. Mga kapatid, tanggapin nating lahat ang masaganang pagpapala na nagbubuhat sa Diyos amang sumasalangit. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus ang lagi nating maranasan. Ang paggabay at patnubay ng Banal na Espiritu ang siyang laging sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Muli po palakpakan natin ang ating Panginoon at ibalik sa Kanya ang lahat ng pasasalamat. Tayo po'y makakaupo. Maraming salamat, Kuya Dodet, sa mabiyayang mensahe sa atin upang patuloy na ipagpasalamat hindi lang sa mga positibong biyaya natin, maging sa mga negatibo at lahat ng karanasan natin sa buhay. At nagpapasalamat din tayo sa Fishers of Men na nagkaloob ng awit ngayong umagang ito. Mga kapatid, patikim lang yan sa Thanksgiving concert natin. 6:00 po mamaya ay magsama-sama po muli tayo upang ibalik sa Diyos yung papuri at pasasalamat. Imbitahan din po natin ang ating mga kapamilya, kapitbahay, mga kaibigan, at sama-sama nating pagsaluhan ng biyaya ng musika na nagmumula sa ating Diyos. Inaanyayahan pong manatili pansamantala yung lahat ng mga kabataan nag-graduate, i-confirm natin next Sunday. Manatili po tayo. Pupunta po tayo doon sa malaking office, sa GES office. At gayon din po, major announcements po, makinig po tayong lahat. Sa Sabado, December 2 ay magkakaroon tayo ng motorcade, anniversary motorcade. Yung meet-up place po natin sa road papuntang Bagong Memorial Park. Doon sa food project, papuntang Memorial Park. Doon po tayo magkikita-kita ng 5:00 ng umaga sa Sabado. Opo, at susuot natin yung ating anniversary t-shirt. Yung white po na may tatak. Kung wala man kayo nito, magsuot po kayo ng white. At sa lahat po makakasama, o meron kayong dadaling sasakyan, magpalisa lang po kayo kay Ate Adori para mabilang po natin yung lahat ng sasakyan na gagamitin natin. Sige po. Anong oras po ulit tayo sa December 2? 5:30. Sabado po yon. Doon po sa road papunta sa Orion Memorial Park. Okay po. And after po nito, gagawin po natin yung medical mission. Kung wala po kayong natanggap na stubs, okay lang po yun. Basta kung meron kayong sakit o gustong ipakonsulta, punta lang po tayo dito. 8 a.m. po ito sa Sabado. So, dire-diretso na to. After the anniversary motorcades, meron tayong medical mission dito. So, mag-invite din po tayo ng ating mga kaibigan, kakilala. Yung may mga sakitan, siguro yung sakit sa bulsa, sakit sa puso, hindi na natin, o hindi natin natutugunan yon
ano po sa ating medical mission. Ano po. Ito po ay magawain upang iparamdam natin sa bayan ng Orion yung kadakilaan ng Diyos sa iglesyang ito sa pagdiriwang ng ating 120th founding anniversary. And lastly, yung ating anniversary celebration. Kailan po iyon? December 3. Anong oras po yung ating pagsamba? 2:00. Next Sunday po, kapag pumunta kayo dito ng umaga, wala kayong madadatnan. Ano po, so please be guided, please be reminded. Next Sunday sa anniversary, worship natin, 2:00 po yung ating pagsamba. So sa lahat po ng wala dito, i-remind po natin sila, 2 p.m. yung ating pagsamba. Tama po ba? Okay, kapag pumunta kayo ng umaga dito sa Sunday, December 3, wala kayong madadatnan. Then of course, meron po tayong anniversary dinner and fellowship. Right after our anniversary service, ay ide-dedicate natin tong grounds and yung bago nating bakod at gate. So meron tayong ribbon cutting, tapos meron tayong anniversary dinner. Tapos lahat po ng gustong maghandog ng awit, mga talento, at kung ano pa mang gusto nyong ihandog. So, gagawin po natin sa dinner fellowship natin, ano po, sa ground natin. Kaya manatili po tayo sa ating anniversary fellowship and dinner. Tawagan po natin yung ating council chair para sa iba pang mga pahayag. Pero before that, meron po tayong gustong i-welcome. I-welcome po natin muli sa ating kalagitnaan ng ating kapatid na Abraham Pascual. Welcome po, Kuya Ami. Kakanta po siya sa concert mamaya. Sa maririnig natin. As we have visitors, i-recognize natin si Ariel Lacson mula sa Villa Angeles. Ariel, ayan. Kasama ni Ate Cecil. Welcome sa church. And si Mr. and Mrs. Tyron Cortez. Ayun po, relative siguro ni welcome sa Orion United Methodist Church. Awitan po natin. Meron pa po ba? Bagong mukha. Welcome po natin. Alam ko, first time niya dito sa church. Nakalimutan ko yung pangalan. Mula sa Kapunitan, yung mother ng ating kapatid na JP Merino. Ayun po. Welcome po sa ating church. Meron pa po ba? Ayan. May katabi si Jan. Welcome natin. Ano yung pangalan mo, sir? Raymart. Raymart, welcome sa United Methodist Church. At si Kuya Willie. Si Kuya Willie, si Kuya Samson, si Kuya Larry. Sino pa ba? Yung, welcome po sa ating church. Okay po, awitan po natin ang bawat isa ng Welcome to the Family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to what God would have us be, a family always there to be strong and to lead. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Maraming salamat, Pastor. At sa araw na ito, great is thy faithfulness. Ito po yung motorcade, pakinggan lang po natin para mag-create ng excitement sa mga sasama. So today, 25, 26 ang nakalista. Ang available po na pwede sumama, yung 4-wheel drive, 3-wheel drive, tsaka mga bikes. Hindi po pwede yung bisikleta. So, magpalista po kayo. So, 4-wheel, 3-wheel, tricycle, tsaka motorcycle. May speed limit po tayo. Dito po sa loob ng vicinity, 20 kilometers per hour.
Pag lumabas tayo sa National Road na wala mga bahay, 40 kilometers per hour. Pag nasa Roman Highway, 60 kilometers per hour. Sa Roman Highway, we will use the middle lane para makita tayo ng nasa kaliwa, nag-overtake at makita rin tayo sa kanan. So, ano po yung route natin? Magkakaroon ng pagbabago. Hindi tayo pwedeng dumaan sa daan bilolo kasi ginagawa ang intersection. So, instead, dadaan tayo sa Camino Road. Nag-dry run po ako from, it's about, pagka yung dating route natin, dadaan tayo ng bilolo, it's less than 30 minutes. So, kung dadaan tayo ng Camino Road, matataglagan lang ng 10 minutes. Ito po yung ating route. Pakinggan po natin, ano? Alam na natin yung mga speed, yung marshal, alam to, susundin to para tayo ay sumunod sa speed natin for safety. 6 a.m. start. No? Nandun tayo sa Orion Memorial Park. Turn left to National Road. Turn left at Evangelista Street. Alam niyo po yung Evangelista Street? Arellano sa Jollibee. Then, turn right at Hizon Street. Alam niyo po yung Hizon Street? Tulay Baraka. Oh, alam niyo na po yan ha, kasi na-update na rin ako. Turn right, turn left at Evangelista at Arellano or Jollibee. Turn right at Hizon or Tulay Baraka. Then, turn left at, ano yung road na ito ang diretso? Landing Road. Landing Street. Then, dadaan tayo sa Riverside. Anong street yon? Quicho Street. Pagkadaan nyo ng landing, kakaliwa kayo kala Janice papunta. Pagdaan nyo kala Janice, kakanan po tayo sa tahanan ni Mayor. Yung tirahan ni Mayor. Pagkatapos doon, diretso lang tayo hanggang Lusungan. Then, turn right. Ano pong street ito? Ayun, Panganiban. After ng Panganiban, turn left, papunta na ng National Road. Pag wala ng mga bahay, so 40 lang doon. Then, turn right tayo doon sa may, anong tawag doon? Anong street yon? Pandam. Sa may Pandam. Hindi Pandam. Pag lalampasan natin ng Pandam, Daan Pare. Kakanan ka sa Daan Pare, kakanan ka uli. So, along the ano tayo, with the traffic tayo, kaya hindi mahirap, no? With the traffic. Then after that, Roman Highway, 60 kilometers per hour. Then, Camino Road sa may Shell Station. Ano po, alam nyo na siguro lahat yun, nakikita nyo yung Shell Station, kanan po kayo roon. Then, 40 kilometers per hour, dahan-dahan lang. Then, turn right doon sa National Road. Then, back to 20 kilometers per hour. Then, dire-diretso na po yun. At after that, kakaliwa na tayo, diretso sa Landing Street. Landing, yung gitnang-gitna ng Bilolo at National Road. Yung intersection doon, Landing. Then, turn right. Anong street po itong nandito? JP Rizal Street. Huwag na po kayong hihinto. After na makalampas po kayo rito, home sweet home. So, thank you very much. Ganun lang po yun. Ang maiiwan lang, yung involved sa mythical mission. Ano tama? Medical mission. Excited kasi ako, excited. Very excited. Now, meron akong i-announce, parking. Pag parking, yung mga senior natin, hayaan nating mag-park dito. Yung malalakas, gamitin nyo po yung parking sa Abukay Rural Bank. Gamitin nyo yung parking doon sa Lakot. Gamitin nyo yung parking dito sa street na ito. Yung extension ng JP Rizal. Gamitin nyo rin po yung Iglesia ni Cristo. Yung street na yon. So, yun po yung ating mga parking. So, mga seniors, dito po sa linya natin. Okay? Yung seniors na, Ibig sabihin, yung senior naman na may kakayanan pa, ay lumayo-layo po kayo. Lumayo-layo kayo ng parking. So, i-alay natin, so mag-a-assign tayo ng marshal para dito kasi tiyak, marami po kasi tayong guest. Lalo na yung mga dating nating mga pastor, mga deaconess. Deaconess. Okay. Thank you very Excited talaga ako. I'm very thankful para sa inyo lahat.
Una-una sa the Lord, sa kung bakit it's really God works and wonders. So again, maraming salamat. See you all! Meron pa pong huling announcements mula sa ating diganis. Ayan po, karagdagang announcement lamang po sa lahat po ng kalahok para sa concert po mamaya ay maiwan lamang po saglit. Sa lahat po ng kasali sa ating concert mamaya ay maiwan lang po tayo pagkatapos ng ating worship. Ayan po, at batiin natin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan para sa linggong darating. Banggitin ko lamang po para sa araw na ito, batiin natin ang ating kapatid na Delia Cabantog, Nathan James Wecolil, Mark Genesis Hoco, Conrado Cabantog, Patricia Mateo, Deborah Joyce Cruz, Henry Torrefranca, Estelita de la Cruz, Nilinda Hernandez, John Carl Lumanta, Rogelio Durago, Alan Sulit, Erin Nicole Cueto, Dylan Matthew Sanggalang, Pamela Lumanta, Jonathan Apolinario, Marian Antoinette Apolinario, Renren Season, Michelle Fernando, Jacob Calma, Benjamin Apolinario Jr., Kenord Torrefranca, Marcela David at ang ating kapatid na Connie Bulata. Happy birthday mga kapatid! Awitan natin sila ng isang masayang happy birthday! Happy birthday sa inyong mga kapatid. Ayan lamang po, tayo pong lahat ay tumayo at magkumustahan po tayo.